Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. Muli magkakasama, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. At sa gabing ito, pag-uusapan natin ngayon ang isang issue kung exact date ba talaga ang December 25, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami sa atin mga kapatid at lalong-lalo na sa ibayong pananampalataya, ang mga Protestantism ay pilit nilang sinasabi na hindi exact date ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at mali ang tinatawag nitong December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Gaano kaya katotoo ito? Pag-uusapan natin yan matapos lamang po ang ating dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point, live on the spot, Komentaryong walang pinanigan, straight to the point, maiinit na isyo, tinutukan. straight to the point. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na kay Brother Jomel Baloria dyan sa may Cagayan de Oro. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yun nga, we have to bigyan natin itong linaw ang issue kung talagang totoo ba ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak ng December 25, at ano ba talaga ang explanation sa atin ng ating inang simbahan with regards about this. Actually, ngayon is eksakto naman na December, buwang Desembre. Pagka sinasabi nating buwang Desembre, ay ginugunitan natin talaga ang tawag nito, ang kapanganakan ng ating buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Naka-live na ba tayo dito sa... Ba't walang inukuan? Able to present this comment. Wala ito makalipin. Sandali lang bakit ito nagka-kuan? Ay, wag na lang natin itong iano. So, salamat sa inyong pag-follow at pagsubaybay sa ating live stream. At bakit nagka-enable percent pin comment ba? Dito tayo magbasa ng mga komento sa ating live stream sa isang monitor natin, sa isang kwan. Wala muna tayo ngayong video call kung sino gusto pumasok dahil yung OBS natin medyo hang. Hindi ko alam kung bakit ito. Ay paayos ko pa ito para pag mayroon tayong bisita ay pwede nang pumasok. Tiis-tiis na muna kasi nung dating gabi okay naman. Pero ito, salamat, malaking tulong tong monitor natin para hindi tayo mahirapan dito sa laptop. Salamat nga pala sa mga nag-donate at magandang gabi. Di ko na lang sasabihin. Bro, Rene Preto, ay magandang gabi sa inyong lahat. Kaya Tubamo Eugenio Bibi, magandang gabi. At sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa ating YouTube channel, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At yun nga ang ating pag-uusapan, kung exact date ba talaga ang December 25 kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Una, kung pagbabatayan natin ang pananampalatayang Katoliko, it is Pope Julius I ay siyang
nagtalaga na exact birthday sa ating Panginoong Hesukristo. At alalahanin po natin na ang ating Santo Papa ang may karapatang magdeklara kung ano yung tama. Di ba binanggit sa Biblia? Magbasa tayo muna ng Biblia. Itong magandang balita Biblia. Di ba ang banggit sa Biblia? Ay dito mababasa natin. Kaya nga mayroon tayong magisterium. Ang magisterium ay siyang haligi ng ating pananampalataya, di ba? Kumakapit tayo sa magisterium. Kung ano yung itinuturo ng magisterium sa pamamagitan ng ating Santo Papa, we have to follow. Kasi kapag mag-iba tayo ng landas, na sumuwail tayo sa deklarasyon ng ating Santo Papa, and then anong silbi? Yeah? Anong sinabi sa Biblia 16:19? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ito, mababasa natin to sa Amplified Bible. Asan na ba yung Amplified Bible natin dito? Ayan yung Bibliang Amplified Bible ng Protestante. Ano bang banggit dito sa Bibliang Protestante? Ito. Basahin natin tong Bibliang Protestante, ha? St. Matthew chapter 16 verse 19, para malinaw kung ano ba yung sinasabi na susi. Ano ba yung susi na sinasabi? Ayan, 19. I will give you the keys, open and close parenthesis, authority. So ibig sabihin pala, authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declares lawful on earth, will have already been lost in heaven. Isaiah chapter 22 verse 22 to and St. Matthew chapter 18 verse 18. So malinaw, malinaw po ang banggit sa Biblia na yung susi pala, hindi yung susi na literal na yung kagaya sa sasakyan. Yan po yung sinasabi na authorization. So by the authority of the church tayo. As lang pag-i-explain bakit December 25. Yes, yan ang i-explain natin ngayon. Brad Paul Prosia. I-explain natin yan ngayon kung bakit December 25 yan instead of other month, instead of the other tawag nitong taon o buwan. Yan po yung i-explain natin ngayon sa ating programa Straight to the Point, para alam ng mga marami na tayo ay hindi gumagawa ng sarili lang natin na kwento. Tingnan natin to, kapag dinideklara ng Santo Papa na exact date, tama yan, we have to believe it. Sino ba tayo para kumwestiyon sa tinatawag nitong mga deklarasyon ng ating Santo Papa? Sino ba tayo para sumuwail o sumaway? Ang tanong, yan bang deklarasyon ng Santo Papa ninyo? Fake ba yan? Kapag ka Santo Papa ang nagsabi, in terms of faith and moral, hindi po sila nagkakamali. Alam natin yan, mga Katoliko. In terms of faith and moral, alam natin yan, mga Katoliko. Yeah? Alam natin yan in terms of faith and moral. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na kapag ka Santo Papa yung magdideklara, we have nothing to reject it. Sino ba tayo para mag-reject sa kanilang deklarasyon? Ano yung sinasabi na si Pope Julius I, doon sa tinatawag na Wikipedia, kasi sa Wikipedia nakasulat din yan, references natin yan.
Tayo mga Katoliko, gumagamit din tayo ng references sa Wikipedia. Mayroon din yan sa tinatawag nating Catechism of Bartolome, o Bartolome's Catechism, ha? Christmas, December 25. So, ang tanong, nagkamali ba ang Catechism of Bartolome Catechism, yung bang ating katisismo? Nagkamali ba? Hindi nagkamali ang ating katisismo. So, wala namang, siguro, walang simbahan na nag-produce ng katisismo na mali. Ha? Norme Bermales Boy Silo is watching. RL Narit is watching. God bless you, watching from Coronadal City. Na hindi nagkamali ang ating deklarasyon sa tinatawag na Bartolome's Catechism. Official teaching po yan ng Simbahang Katolika. And who am I, or sino ba tayo para tumututol tayo sa, parang magwilga na siguro yung iba. Mali yan, protestante, di ba? Nagwilga sa ating deklarasyon. Mali yan. Sino ba tayo para magsabing mali? Alam natin ng Simbahang Katolika ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo because tayo ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin ang birthday dahil we are the true member of the house of God. The true member of the Church of Christ. So tayo ang tunay na membro ng simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. That's why, alam natin. Ulit-ulit na natin sinasabi ito. Alam ba ng mga alagad, alam ba ng alagad ng ating Panginoong Jesucristo ang kapanganakan niya? Nag-birthday na ba since sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo? Ayong buhay pa yung mga evangelist natin, alam ba? Magandang gabi kay Prince Nick Bandulon. Pagpasensyahan na muna ha, wala muna tayo ngayong bisita na papapasukin natin. Dahil na-reload page yung kuha natin, yung Facebook. Sandali lang ha. Baka'y mawawala tayo sa ere. Disgrasya. Sandali, imo-monitor ko muna ito sandali. Basin baka'y mawawala tayo sa ere nito. At sayang naman yung live natin, no? Pagka mawawala. Minsan kasi yung connection natin dito, hindi ko. Deklarasyon ni Kristo ang dapat nating sundin, bro, at hindi ang deklarasyon ng tao. Di ba nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng otorisasyon ng simbahan? Hindi naman, kapag tama naman yung sinabi mo, deklarasyon ng tao hindi pwedeng sundin kung ang tao ay wala siyang authority o hindi siya binigyan ng authorization. Paano natin sundin yan, di ba? Ganyan lang kasimple yan. Halimbawa, kayo gumagawa kayo ng mga batas sa sarili niyo simbahan. Ay normal yan kasi inyo yan, simbahan ninyo. Yeah? Gandang gabi kay Brad Ping 002. Gandang gabi po sa inyo. Diyan sa Maya YouTube channel natin, magandang gabi sa mga nanood ha. Lakbay Katoliko. Paki-subscribe sa lahat ng mga YouTube channel ng ating mga kapanalig na mga Katoliko rin. At kay sa punto por punto, paki-subscribe na rin. Ngayon, ang tanong, exact ba talaga ang deklarasyon? Yes. Di ba mayroong nabanggit sa sa Catholic Encyclopedia? May nabanggit sa Catholic Encyclopedia na watching from Thomas Opus Southern Leyte. May nabanggit sa encyclopedia. Gandang gabi sir, si Jomar Ladisma. Ang simbahan hindi po exact. Sabi ng, di ba, may hindi ko nabasa yung sa Catholic Encyclopedia na ginamit din ng mga Seventh-day Adventist. Ginamit ng mga Seventh-day Adventist at sinabing, tignan ninyo,
hindi pala exact ang kapanganakan, kahit kayo mga Katoliko hindi alam. Normal lang sasabihin natin is anon dahil pag binatay natin sa Biblia, talagang ano naman sa Biblia. Dahil hindi po ni-record ni St. Luke na anong buwan at anong petsa o anong taon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi lang ni San Lucas, ayan sa Biblia, malinaw ang sinabi ni San Lucas sa Biblia. Luke chapter 2 verse 11. Ano yung banggit niya? Ito. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ng Kristong Panginoon. Ayan, sinabi lang ni San Lucas. Pero hindi binanggit ni San Lucas na anong petsa ito at anong buwan. Totoo yan. Ang sinabi ng tawag nito ng encyclopedia na the date is unknown. Kung i-refer natin sa Biblia, because ilang beses na natin sasabihin at sinabi, Bible is not a calendar para doon tayo maghanap ng petsa. Hindi kalendaryo ang Biblia, hindi birth certificate ang Biblia para hanapin natin ang petsa. Diba? Yan kasimple-simple lang yan eh. Simple yan. Hindi po Biblia ang ating batayan kung pizza ang hahanapan mo. Kung maghahanap ka ng pizza, hindi Biblia yan. Ang tanong, saan ba mahahanap ang pizza ng birthday ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi sa kalendaryo. Because when we talk about that, we have to use calendar. Diba? Kalendaryo ang ating basihan. Exact date yan, diba? At alam ba ninyo na ginawa pa yung legal ng gobyerno? Kaya nga, kung tignan ninyo yung mga malalaking kalendaryo, nakalagay doon sa baba, legal holiday talaga. December 25. Kung hindi fix ang December 25, ano ang exact date? Kung ang protestante ang ating pagbabatayan sa pananampalataya, lagi nilang tanong na tanong, kung hindi December 25, then what is the exact date? Kaya nga, may nag-comment, paano yan sir? May safety nagtuturo na hindi exact date. Interpretasyon nila yan. Interpretasyon nila, kung titignan natin, we have to, granting without admitting for the sake of the argument na hindi exact date, hindi nagkamali ang Bartolome's Catechism. Straight to the point. Live. Nagkamali ang Bartolome Catechism na Christmas, December 25, birth of Jesus Christ. Deklarasyon ng Catechism natin yan. At sino ba tayo para sumuway sa Catechism, di ba? Yan pa lang. Ngayon, meron akong Biblia Katoliko. Saan, Brad? Yan meron akong Biblia Katoliko ito eh. New American Bible, the Catholic Youth Bible Revised. Pray it, study it, live it. Against the light pa rin. Ano bang binanggit sa Luke chapter 2? May nakalagay dito na live it. Ang title is Jesus' Birth, Good News to the Poor. Gandang balita to sa mga mahihirap. Ano ang sinabi dito sa loob ng Biblia ha? Kaya kanyang mga naghahanap na saan sa Biblia mababasa. Ayan On December 25, we celebrate Christmas, the birth of Jesus. Question, exact ba talaga ito? We have to calculate this one later on. Exact ba talaga ang sinabi sa Biblia? Sa pahayag ng Biblia? Kinaklaro yan ni Pope Julius I na siya ang nagtalaga na exact date. Ang tanong, before na ideklara ni Pope Julius ito, ano ang sinabi sa atin ng mga church father natin? Ayan dito natin mababasa yan kasi nakamonitor ako. Dito natin mababasa yan sa catholicanswer.com magazine, print edition. Anong sinasabi sa atin
ng mga church father. Ito, magbasa tayo ng isang church father na ang mga church, Brad, ang tanong, ano ba yung mga sinasabi ninyong church father? Ito. Babasahin natin itong Practical Catholic Dictionary dahil tayo po ang may karapatan na mag-explain ng kung ano yung ibig sabihin ng church father dahil tayo atin yung church father na yan, hindi po hindi po tawag nitong sa mga ibang sekta dahil in the first place hindi sila ang panimulan sa tinatawag na church father. Yung may nagtanong sa atin na ikakalculate natin yan mamaya. Ano ba ang binanggit dito sa ating yung church history, church militant, church appearing. Meron dito nabasa ko yung church father. Ayan na, church building. Fathers. Sandali lang, pagtiisan na muna na father. Father of the church. Writers and teachers of the church who believe in the first 12 centuries and taught doctrine. Ayan ha. Ang taught doctrine. Makinig kayo. They were well known for their sanctity and learning. Some of the most famous fathers of the church are Saint Ignatius of Antioch, Saint Justin de Martyr, Saint Anacletus, Saint Basil, Saint Ambrose, Saint John Chrysostom, Saint Jerome, Saint Augustine, Saint Gregory the Great, and Saint Bernard. Ano ang sinabi ni Saint batay sa ating catholic.com? Ano ang sinabi sa atin ni Saint Augustine? Finally, around 408 AD, Saint Augustine writes that sumulat siya, according to tradition, he, open and close parenthesis, or bracket, Jesus was born on December 25. The Trinity, 4, verse 4, chapter 5. So, yan po ang kanyang sulat at yan ang sinabi niya. Malinaw ang sinabi, Jesus was born on December 25. And we have to believe that one because most of the church father exist na yan sila. Buhay pa yung mga apostol. Halimbawa, si Saint Ignatius of Antioch. Yes, the pupil of John the Evangelist. Kita nyo? Meron pa tayong babasahin dito. Ayan According to Saint John Chrysostom in 386, preached a homily on December 20. So, nagbigay siya ng humilya. Sabi niya, the memorial of Saint Philogonius, in which note that the day of Christ's birth in the flesh is about to arrive in a period of 5 days or on December 25. Malinaw ang sinabi ng ating mga church father. And we Catholic, wala na tayong magagawa. Dahil deklarasyon ng tinatawag natin na church father. Deklarasyon ng church father yan. Marami pang church father nagsasabi. To make the story short na lang, makonsume natin yung oras, hindi ko na lang babasahin yung ibang deklarasyon. Yung mga sulat ng church father. Marami yan. Sulat ng church father. See? Ngayon, we have to calculate. DYHP yan. Ayaw pag sundog-sundog. Ano ba itong DYHP? Ang pamagat niyong program, hindi. Sa DYHP, meron silang straight to the point. Totoo yan. Araw-araw akong nakinig kay Rupil Banyok, attorney, Magandang gabi dyan sa inyo, attorney. Pero kapag magprograma kami ng straight to the point, amin ito, version din namin to. Iba yung sa kanya. So what? Kung pari-pariho kami ng title, iba naman ang content namin.
hindi ibig sabihin na mali ang lyrics, mali ang kanta mo dahil pare-pareho kayo ng Air Supply. Here I Am din ng title sa'yo. At sa Air Supply, meron ding Here I Am. Alam ba ninyo, sa isa lang title ng kantang Air Supply, Here I Am. Oh. Maraming kanta na Here I Am ang title, iba ang lyrics. Kaya mo sisihin yung mga writers at mga songwriters at mga singer, hoy, huwag kayong gaya-gaya, Air Supply yan. Huwag ganun, pre, ha? Huwag ganun. Ngayon, we have to calculate kung exact date ba talaga yung yung birthday talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Baka nagkamali siguro yung mga church fathers. So we have to calculate it first. Alam ba ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo December 25? Alam. Bakit? Si San Lucas mismo. Ano bang banggit ni San Lucas, Brad? Ang banggit ni San Lucas ay ganito. Ayan, oh. Sa Luke chapter 2, sabutable na po ito. Sabutable. Chapter 2. Babasahin natin to, ha? Yung batang Hesus sa loob ng templo. Ayan binanggit. Ayan, oh. Ito. Basahin natin. 41 to 42. Taon-taon tuwing piyesta ng Pasko, Pasko. Oh, hindi to Pasko na ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. So, bisayan muna tayo, Naandan gid ni Santa Maria ni San Jose mamista, mot ni uban hindi mamista. 42. Nang siya ay 12 taon na, dumalo sila sa piyesta ayon sa kanilang kaugalian. Batasan gining mamista. Ewa bang sikta, di batasan mista, kay batasan rag manaway. Now, bakit alam, sabutable bakit alam ni San Lucas na 12 taon itong si Kristo sa loob ng templo kung hindi sila nagugunita ng kapanganakan? Mindset ba? Mindset na lang. Ikaw, kung hindi ka nagsisilibrar ng birthday mo, alam mo ba kung anong taon ng alam ko ba kung anong taon ka na? Hindi. Halimbawa, mayroon kang matalik na kaibigan. Kung hindi nagsisilibrar ng birthday ang matalik mong kaibigan din, paano mo malalaman na yan yung birthday niya? Ayun yung edad niya. Lalong-lalo na kung hindi mo alam ang taon, kung hindi mo alam kung kailan siya pinanganak, hindi mo alam kung ano yung birthday, kung anong taon na siya. Ina ng Panginoon na si Santa Maria, alam niya birthday ng kanyang anak. Normal. Ngayon, ito, mayroon pa tayong ebidensya. Si San Lucas pa rin nagsasabi. 3:23. Babasahin natin to, 3:23. Anong banggit sa Biblia? Ayan. Magta-30 taon na si Jesus nang siya nagsimulang mangaral. Bakit? Sulod ko gaps, hindi pwede makapasok, sir. OBS yung gamit ko, sir. Kapag makapasok ka, sir, maghang, mawawala tayo sa ere, sir. Ipipix ko muna ito, sir. Bago makapasok kayo. So, test na muna, sir, i-comment mo lang yung tanong mo, sir. Dahil kapag sa cellphone ako mag-live, sir, mayroon akong mga followers sa Facebook, sa YouTube, hindi mapanood nila yung live natin. Kaya, both nag-live ako ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. So, pagpasensyahan naman na sira. Bakit alam ni San Lucas na 30 na po yung edad ni Kristo kung walang birthday nangyari? Brad, hindi nababasa sa Biblia na mag-birthday kayo o mag-birthday si Jesucristo. Wala namang nangyaring birthday paggugunita. Tama. Dahil ang Biblia is not complete details. Hindi po kompletong detalye ang Biblia. Dapat alam ninyo, ano ang sinabi sa atin ni San Juan. Basahin natin itong sinabi sa atin ni San Juan. Mamaya, we have to calculate that one. Kung paano naging December 25. SDA ko, bro. Magtanong ka lang. I-comment mo lang, babasahin ko yan. Magpasensyahan na muna. Dati kasi mayroon na nakapasok sa atin dito through video call. Maganda sana, sir. Kaso lang,
maghang tong laptop natin, yung yung OBS natin. Okay lang kapag cellphone yung ginagamit natin, madali lang yan. Ito, magbasa ako 21-25 sa San Juan. At marami pang ginawa si Jesus na kung isinulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. So marami pa lang nagagawa ang ating Panginoong Jesucristo din. Ano yan? Nang hindi nasulat, isa na yan ang birthday. Nagugunita ba si Jesucristo ng birthday niya? Of course. Pero hindi lang nasusulat sa Biblia. Sa panong paraan dyan? Alam ni San Lucas 30 na po yung edad ni Kristo. 12 po yung edad ni Kristo sa loob siya ng templo. Ay, kasimple yan, di ba? Oh, yan kasimple. Straight to the point. Live. Ngayon, we have to calculate kung exact ba talaga tama ba ang deklarasyon ni Pope Julius I na exact date. Kung mali yung calculation natin din, posible nagkakamali itong si Santo Papa. Pero, hindi magkakamali si Santo Papa talking about faith and moral. Di ba yung December 25? Pananampalataya natin yan, faith yan. Naniniwala tayo, di ba? So sayang naman na sasabihin ng iba ay hindi yan fix. Pag hindi fix, ibig sabihin, mismo ang Simbahang Katolika, walang kaalam-alam. So, parang hindi na tayo tunay na simbahan nito kung ganun. Kasi hindi pala alam ng Simbahang Katolika. Alam natin yan. Dahil tayo po ang imbakan ng katotohanan. Tayo po ang haligi ng katotohanan. The pillar and foundation of truth. Kaya kung ano yung itinuro sa atin ng simbahan, we have to obey it. Yeah! We have to obey. Straight to the point. Live. Meron na. Kung di mo mutos December 25, ay mo pagdawat og bonus. Kaya katawa naman. So we have to calculate it. First, ito. Tingnan natin St. Luke chapter 1. Magbasa tayo. Ito. Medyo mahaba-haba itong istorya na ito Pero pagtiisan na muna natin Mahaba-haba itong istoryang ito Itong title na ang pahayag patungkol sa pagsilang ni Juan na tagapagbautismo. So tiis-tiis na muna babasahin natin to para makuha natin yung exact date talaga. Manood kayo kung paano natin i-calculate ito gamit ang Biblia. Of course, the Bible is not the calendar. It's not a calendar. Then we have to present it the evidence using Bible para yung kalendaryo hindi magkakamali. Diba si Pope Gregory ang gumawa ng kalendaryo? Then anong nilagay ni Pope Gregory? December 25. Alam niya. Santo Papa siya At ginawa pa nga ng legal sa gobyerno. Roma 13:1 hanggang 2. Kapag ikaw ay sumuwail sa gobyerno, wala ka. Pagagalitan ka ng Diyos, hala ka. Straight to the point. Live. Ito. 5 verse 5. Noong panahong si Herodes ang naghari ng Hudya, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Pangilang pangkat ito si Abias, batay po sa unang Kronikas 24:10. Basahin ninyo. Pangwalo. Tandaan ninyo pangwalo po na pangkat itong si Abias. Ito. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Minupusal in Visayan term. So hindi na po pwedeng magkaanak. So kasi sa mga Judaism law, kapag ikaw po ay walang anak na ilang taon ka na hanggang tumanda ka na, ikaw po ay may mga malaki sigurong kasalanan sa'yo. Wala kang blessing
Kumbaga, binubuisit ka ng Panginoon. Ay, wala kang blessing. So, malaking kahihiyan po yan sa mga alang-alang po sa kanila mga Hudyo. So, para matanggal yung kahihiyan, binigyan sila ng Diyos na anak. Itong si Saint John the Baptist. To make the story short, mahaba po ito Mabubukasan tayong magbasa nito. Ito. Nagpapakita po sa kanya ang anghel na si Gabriel. Kasi magbasa tayo. 8. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. So habang gumaganap siya ng tungkulin niya bilang isang pari, doon sa loob mismo ng templo, nagpapakita si Anghel Gabriel sa kanya at sinabi, ikaw po, huwag kang matakot. Dinidig ng Diyos ang iyong mga dalangin, yung mga dasal. Yung asawa, magbubuntis. Sabi ni Zacarias, to make the story short na lang ito, sabi ni Zacarias, paano mangyari yan? Matanda na yung asawa ko, ako rin matanda na, paano kami magkakaanak? I don't believe, di naniniwala si Zacarias. Hindi siya nag-uki agad. Ang sabi ng anghel, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, kaya hindi ka makapagsalita hanggang sa ito po'y magaganap at ito'y matutupad. Ito So, sa verse 8, sinabi na isang araw nanunungkulan sa pangkat na kinabibilangan ni Zacarias. Anong gawain ng mga pari? Ito sa Levitico 23:39. Basahin natin to. 23:39. Para ma-exact date talaga. Manood kayo. Iko-compute ko ito. Gamit yung Biblia Ito yung mga gawain bilang isang pari. 23:39. Sabi. Ayan. Sa 15 araw ng 7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Ito yung mga gawain ng sampari sa loob ng templo. Since 15 araw ng 7 buwan, ano po ang 7 buwan sa buwan ng kalendaryong Judaismo? Yan po tinatawag na Tishrei. Sa equivalent po ng kalendaryo natin ngayon is September. So 7 araw plus 8 kasi nasa 8 pangkat po ito si Zacarias. So 7. 15. Sabi di ba 15 araw plus 8 kasi po ang pangkat po ni Zacarias ay nasa pang-8. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, equivalent po sa ating kalendaryo yan is September 23. Sa September 23 po, dyan mismo naglilihi si Elizabeth kay Saint John the Baptist. So, di ba? Kung anong banggit sa tawag nitong Saint Luke, basahin natin to. Yung bumibisita na naman si Angel Gabriel kay Santa Maria. Ito, basahin natin. Sa 26, ng ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Kita nyo? 6 na buwan daw. So, September 23. So, start tayo sa October 24. Isang buwan yan, di ba? October 24. October, November, December, January, February, March 24. Kaya nga sa March 24, ginugunita natin sa simbahang Katolika ang the feast day of the Annunciation.
So March 24, dumalaw itong, nagpapakita na naman si Angel Gabriel kay Santa Maria, ni Mother Mary. Di ba? At may mensahe siya, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Kita nyo? Straight to the point. Live Now, on the spot. On the spot. oh. Di ba? March 24. Ilang buwan ang normal na ang babae manganak? Ilang buwan? Di ba siyam? Hindi po 6, hindi 7, siyam po. Siyam na buwan ang normal na ang babae manganganak. So, March 24. Punta tayo sa April 24. Magsisimula tayong mag-count. April, May, June, July, August, September, October, November, December, pang-siyam na buwan. Since 24 po, di ba ang banggit ni St. Luke is gabi? Ngayong gabi. Di ba? Gabi man. So, pagka sa mga Hudyo po, di ba, 24. Sa Hudyo, kapag alas 6 na po ng hapon, ibang araw na po sa kanila yan at ibang pitsa na yan. So, gabi sinasabi, hindi 24, 25 na. O ngayon, Brad, bakit ginagunitan ninyo Katoliko hating gabi? Normal, kasi sa hating gabi pa tayo mag-25. Kaya nga, in the 12 noon, in the 12 midnight, hindi noon, midnight. In the 12 midnight, ginugunitan natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. And that exact date. Di ba nakuha natin ang competition? O sige, gagawa kayo ng sarili yung dibuhong competition kung meron kayo. Gagawa kayo ng sarili yung dibuhong competition. E di tama, ang Bartolome's Catechism, Christmas, December 25, the birth of Jesus Christ. Tama. Hindi nagkakamali ang Catechism natin, ang Bartolome's Catechism. And that's according to our competition. Diba? Eksakto. Sinabi, wala namang pizza sa Biblia. Tama yun. Dahil the Bible is not a calendar. Mindset. Di nung ginawa ni Pope Gregory ang kalendaryo, nilagay niya December 25, birthday sa ating Panginoon. Tama. Kung hindi tama, di bakit nilagay ni Pope Gregory yan? Di ba? Anyan lang kasimple. At sinabi pa nitong mga sulpot, mali ang December 25. Kasi piyesta yan ng Diyos-Diyosan. Dahil si ganyan din, nagugunita sila. Anong problema ko? Kung nagugunita yung mga anti-Catholic sa kanilang sariling Panginoon, sa kanya yan, lahan na. Wala na tayong magagawa. Ngayon? Kung kapareho kami ng birthday ni Coco Martin, ibig ba sabihin, artista na rin ako? Ganda naman, Oras, 52 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Brad, di ba may sabi, Brad, na tuwing Kapaskuhan ay magbibigay kayo ng mga regalo? Totoo naman kasi kultura po ng mga Hudyo yan na mamimigay talaga sila ng regalo. Esther 9:19. Hindi siguro alam, 9:19. Tignan natin tong Esther 9:19. Kasi po kapag sinasabi natin na muralo, we have to kuan yan, hindi naman nawawala ang mga muralo. Maliban na lang sa mga sabatikal at saka itong mga seremonyalo. Pagka muralo ay nasa kuan yan, hindi mawawala. 19. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa
ay nagdiwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Samantalang ang mga naninirahan sa mga malalaking lungsod ay sa 15 araw, maghapon silang nagpipiesta at nagbibigayan ng mga pagkain sa bawat isa. Regalo po ito sa Bisaya na Biblia, sa Magandang Balita, regalo. O dito naman, babasahin natin itong Bisaya na Magandang Balita. Regalo ang nakabutang diha. O, dito naman, sa ang nangyari kaya dito babasahin natin itong Esther. Ibang-ibang verse na naman sa Esther. O, ito basahin natin itong Esther na sinasabing may regalo. O, may regalo. Okay, kaya nga yung simbahang Katolika, hindi mawawala sa atin yung mga regalo na ibibigay natin. Ayan, sa Esther 2:18, unya naghatag ang hari og usa ka dakong kumbira. Nagbigay yung hari ng malaking mga kapistahan, selebrasyon, kainan, bungga, alang sa iyang mga kadagkuan, sa kanyang mga kuan, og sa mga sulugoon, agig pasidungog kang Esther. Kung si Esther po ay binibigyang halaga, at ito, basahin natin tong tinatawag na Tagalog na Biblia, Magandang Balita ito. 2:18. Magbasa tayo 2:18. Ayan. Sa Biblia po ito, 2:18. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang ipagdiwang ang kanilang kasal ni Esther, at inanyayahan niya ang lahat ng kaniyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, ipinag-utos din ng hari na bawasan ng buwis ng mga mamamayan sa buong kaharian. Dito sa Magandang Balita, Biblia, yung Bisaya, ayan ang nabanggit, unya naghatag ang hari og usa ka dakong kumbira, alang sa iyang kadagkuan og sa mga sulugoon, agig pasidungog kang Esther. Kung si Esther gipasidunggan, unsa pa ka nga tong Ginoo nga moy na tao? Nagsugo usab ang hari nga hunongon ang pagpamayad og buhis. Dili man pagpamayad og buhis ang gihunong, office close man, wa may abre, halidi good. Og manghatag siya daghang regalo. Nang mimigay siya ng maraming regalo. Kaya si Bulawan, gaps, lisod man ni balibaran, gaps. Lisod man ni balibaran. Ano dia? So malinaw ang tawag nito, mga ebidensya na exact talaga ang birthday ng ating kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Hanap ka na sipi, pasukin kita. Brad, sinsya ka na OBS kasi yung gamit ko. Dati yung nagla-live ako, maraming nakapasok, si Bulawan, di bang pinatay ko na lang dahil yagaw. Di ko alam na daganda kayo dito, yagaw. So, nung nakaraang gabi, nag-live ako, last yung live ko na Iglesia ni Cristo na pinasok ko sa zoom in ko yung browser, okay naman. Pagkabukas, nagtataka ako, bakit ito masyadong pilit-pilit na din. Mawala na po yung connection. So, wala na muna tayong papapasukin ngayon. Magtiis na muna tayo pag ma-fix na ito, kasi baka mayroong di kasi ako kabisado sa mga ganito. Basig na ani na fix, di ba nga, pixel siguro sa mga kuan ani. At mo nang maghanghang, sige lang we have to emphasize lang sa ataning trabaho. So pasensya na. Magbasa na lang muna ako ng comment dito. Brad, hindi sa gano'n na takot akong pasukin na ka-obvious kasi ako At alam niyo ba kung bakit ina-OBS ko to? Malaking tulong din tong OBS pala, kahit hindi tayo marunong.
Kahit simple lang paggamit natin sa OBS. Kasi naka-live tayo both YouTube and Facebook. Ito kasi nga tawag nito, yung Facebook lang sa cellphone, isa lang. Sa YouTube, hindi tayo pwede mag-live doon. At alam ba ninyo, meron tayong mga followers dito. May nanonood sa atin, 31 nanood, 12 kasabay na nanood. Okay at least meron tayong mga viewers na rin sa munting channels natin, Lakbay Katoliko. Now, magbasa pa rin tayo ng mga pahayag regards about that. Tignan nyo, di ba? Sa noong, di ba, yung patakaran o batas ng mga Judaismo, kapag ka ikaw po ay 8 days, magkakaroon itutuli ka o tulion. So 25, 26, 27, 28, 29, 30. Meron bang 31 sa kwan sa tawag nito? Tignan ko muna sandali hanggang saan ba yung kwan natin? Mag-search muna ako ng kalendaryo. Kalendaryo 2023. Hindi ko kasi alam yung wala akong kalendaryo dito. December 23. Ito. Ilang kwan? Sandali lang. By the way, magandang gabi may kwan. Hindi ito masyadong December. Yan ko muna ito. May 31. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. 1. So, from January 1, tinutuli itong si Kristo. Atras tayo sa January 1, 8 days, diba? Exact 25 rin. No? Ganyan kasimple. Straight to the point. Live. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Simple, Simple paliwanag. 25 is the exact date. Ngayon, pag sinasabi natin, hindi exact date yan, then what is the exact date? Ibig sabihin, nagkamali itong Bartolome Catechism. Antosize yun taanibo. Antosize tanin tanan. Good eves kay Carmelita 7. Walang alam ang mga sulpot kasi ang kanilang mga pastor nagpupunta sa school nila na to study Bible, instead study how to attack the Catholic Church. Straight to the point. Exactly. Tama yan. Tama. May nabasa ko dito sa comment. Tama yan. Kaya pala namimigay ng regalo noong 9 yang nakakatira dito sa kondo na pinagdudutihan namin. Kasi po, yung pagbibigay ng regalo, that is culture of the Judaismo. Culture yan sa mga Hudyo. Culture yan sa Judaism. Sa Jews. Mahudyo, hindi Judaism. So si Kristo, alalahanin naman natin, Hudyo siya. At hindi mawawala yan kasi good moral yan. Yung mamimigay kasi yung kapwa na regalo, good moral yan. Talagang good moral yan, di ba? Kaya nga, hindi mawawala sa atin na magbigayan tayo ng regalo. Hoy, wabay nangawang diya. Way nangatag dag regalo, kid. Kaya nga, nabigyan tayo ng maagang pamasko. Itong monitor natin, di ko sasabihin kung sinong nagbigay, maagang pamasko, malaki yung screen natin dito, kaya magpi-Facebook ako parang ang sobrang laki talaga. At hindi na tayo hassle na magbasa ng mga comment sa maliit ng lipat naman tayo sa YouTube natin. Hindi na. I-minimize naman natin tong OBS natin. Wala na. Meron na tayong monitor at hindi na tayo mahihirapan. That's how God great. The great God. Ayan nga. Sandali lang. Dito sa ating YouTube channel.
mayroon tayong 32 na nanonood. Tignan ko dito sa ano, kung okay ba ang kanyang effect sa kuwan. Resolution niya. Baka hindi smooth ito. Hindi ko alam ha. So, yan nga ang ating kuwan. Oras 4 minuto na magkalipas ang alas 9 ng gabi. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nanood sa ating live edition. Magandang gabi po sa inyo. At welcome sa ating pagtalakay sa ating pananampalatayang Katolika. Ngayon, balikan natin itong issue na sinabi na kung sino ba itong nagko-comment? Shout out kay Lose Salim Buhisan. Magandang gabi po sa inyo dyan na brother ha. Magandang gabi. Very good bro. Good evening bro Eugene. Ang liwanag ng explanation mo bro. Yes. Kaya nga ang simbahang Katolika nagtatalaga na exact date kasi tunay competition galing sa Biblia yan. Di ba Brad? Hindi man nakasulat sa Biblia na ginugunita ng mga apostol. Hindi nyo ba alam noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, di ba may 3 haring nagsidalaw? Anong ginawa ng hari? Sinamba nila itong Kristo. At nagbigay pa sila ng regalo. So kaya nga, kung pagdating doon sa December 25, we worship Christ, magkakaroon tayo ng misa. Kasi ang misa ay ginagawa na yan. Sa kapanahunan ni Kristo, siya po ang nag-institute, siya po ang gumawa. Christ is the center of the Mass. Christ is the source of the Mass. And Christ, siya po ang gumawa at gumaganap sa misa. Ngayon, ano to sinasabing Merry Christmas? Merry ibig sabihin full of the Holy Spirit, full of the power. Alam naman natin siguro na si Kristo is the source of all. Kaya mararapat lang natin na tawaging Merry. Christ. Kasi si Kristo po yung pinanganak. St. Luke chapter 2 verse 11. Mass. Ano itong Mass? Di ba? Masa sa Grego. Ibig sabihin, bread. Di ba? Sinabi ni Kristo, I am the bread of life. Sa Latin naman, tinawag na misa, ibig sabihin, sa yung pinadala. Tama ba yan? Tignan ko muna dito sa ating references para hindi tayo magkamali dahil alam natin na may mga ibang protestante naghahanap lang ng gusot. Hanapan ka lang ng gusot ng mga protestante na yan. At pagkatapos, nagkamali itong si Gapo. Nagkamali. I-rebat ito ng mga protestante. Dapat kung magre-rebat itong mga protestante natin, meron silang batayan. Tama naman. Misa, ibig sabihin, to Saint John 3:16. Diba? Kaya nga, Merry Christmas. Anong ibig sabihin? Full of the Holy Spirit, full of the knowledge, full of the power. Si Kristo na pinadala. Siyang tinapay na pinadala. Kaya Merry Christmas. Kuha. Ayun ang karuling. Di nangangaruling yung mga anghel sa langit. Na mababasa ba sa Biblia yung sinabi ng anghel, Gloria in excelsis Deo. Asan ba yung mababasa? Ayan Kaya nga Christmas Carol. So, ibig sabihin, puno ng Espiritu Santo, si Kristo na tinapay pinadala na inaawitan. Kaya nga, Merry Christmas. Ayan ang sinabi ng anghel. Basahin natin tong
sinabi ng isang anghel, 13:2-13 hanggang 14. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel, choir, sa kalangitan. O mga anghel, mga choir siguro ito. Kasi umawit sila. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Anong inawit nila? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Hindi ko alam kung anong tono ng sa anghel nito, basta the church, kung ano-ano yung tinutuno natin dyan. Glory to God in the highest. Himaya sa Diyos dito sa langit. Di ba? Bumalik na kayo sa totoong simbahan, Catholic Church founded by Jesus Christ. Kaya nga, yan yung ibig sabihin Merry Christmas Carol. Kaya nga, ang simbahang Katolika, inuuna kasi ang mga anghel na nangangaruling, hindi nangangaruling din. Sana punis bulawan, isa storytelling. Imuharap na storytelling. Asa man mo nabasa kasaysayan nga si Magellan naabot sa Pilipinas, kaya naguba ang kumpas. Saan mo mababasa sa Biblia na ang pakay pala ni Magellan dito, kaya siya napadpad sa Pinas, din nasira daw yung kumpas. Pangalawa, nagdala pa ng Kristyanismo na pagano Roma. At yung dalawa pala yung dinala niya, nagbinta ng sili. Si Magellan pala, negosyante na. Hindi mo ko maluloko, boy. Philippine history, boy. I've already done in that subject in my college time. I have a subject Philippine history. Kaya hindi mo ko maluloko. And besides, meron akong 4 na libro dito, Philippine history, boy. Kaya mo kong lokohin. Storytelling mo, boy. Panis na yan. Ay, Ginoo ko. Welcome si Bulawan, bro. I-welcome. Welcome natin si Bulawan na ayaw sa Pasko, pero yung ngiti niya, abot kamay ang langit. Nakakatanggap siya ng regalo galing daw kay manager. At nung pag-itsa, beans, beans. Wow, beans. Beans. Ay, yung inupi niya, saya niya. Yung kinuha niyang laman, wow. T-shirt ba yan? Polo shirt. Ganda pala ng laruan mo. Anong nung regalo? Sabi niya, mahirap tanggihan, brother Gab. Kung ayaw ninyo sa Pasko, di wag kayong tatanggap na kung ano-ano pagka Pasko. Manahimik kayo. At huwag kayong mamasyal sa plaza dahil may mga pailaw doon, mga series light, may mga picture ni yung Protestant version ng Santa Claus. Huwag kayong mag-selfie-selfie na background yung Santa Claus at background yung Bilin. Nakakatawa kayo. Nakikisali ka sa mga aktibiting Katoliko. Christmas party. Okay, sumali. Hindi kayo Kristiyano, tunay. At hindi kwan. Anong naabot man si Magellan sa Pilipinas, Gap? Rason? Ay, simpleng reason. Philippine history ba kayo mo, iho? Kasi po, nag-asa ng permission ni King Emmanuel, kung hindi ko nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa history natin yan, sa Philippine history. King Emmanuel na maghahanap siya ng isang lupa, oralan. At kung makikita niya ito, kung meron siyang makita, ay i-offer niya ito sa kanyang hari. Eksakto naman itong si Father Pedro Valderrama na isang misyonaryong pare sa Espanya, sumama. Kalooban ng Diyos yan. Nung dumarating sila dito sa Pinas, pinangalanan ni Magellan ng Pilipinas, Archipelago of St. Lazarus. Since itong mga Pinoy na wala pa tayong pinag-aralan, wala pang paralan, walang grado, in short, di marunong magbasa, bukod sa pinangalanan ito ni Magellan na Archipelago of St. Lazarus, mayroon ng unang nakapunta sa Pilipinas at pinangalanan itong May. M-A-I. Anong ibig sabihin? Land of Gold. Ito yung mga China na mga negosyante. Ang ginagawa nila, magbarter sila ng mga kanilang goods. Kaya nga, doon sa Mindoro, unang dumaong ang mga China. Nagbangka lang sila.
Since itong mga Pinoy naman ay mahilig sa mga kulon, sa mga banga, yan yung binabarter nila sa China. At nung pumunta si Magellan, hindi natin ina-adapt ang pangalan na binigay ni Magellan, Archipelago of St. Lazarus. Kaya ang unang misa na naganap sa Limasawa Island, ayan tong Philippine history natin. Government, Philippine History and Government. Bulawan, magbasa ka ng history. Oh. Para alam mo, si Bulawan talaga di alam. Ayan na. On Easter Sunday, March 31, Magellan ordered Father Pedro Valderrama to celebrate Mass near the seashore. This was the first Christian Mass celebrated in the Philippines after planting a large wooden cross on the top of the hill overlooking the Sea. Magellan named the island Archipelago of St. Lazarus. At the same time, took possession to the same of the name of Spain. Hindi nakakauwi itong si Magellan kasi pinatay siya ni Lapu-Lapu. Walang nakakauwi sa kanila. Kaya yung ilang mga kasamahan nila napadpad dito sa Labason, sa aming lungsod, doon sa Bukana, sa May Kipit. Kaya hanggang ngayon, nilagyan doon ng mga tourist spot. Doon dumaong yung mga bangka ni Magellan, yung kasamahan ni Magellan. Kaya kung pumunta ka sa Kipit doon, mayroong isang monumento at saka may murabag ka ng tourist spot ba nga na murag plaza dito. O nya dito gibutang ang history nga usa sa mga sakop ni Magellan na abot diri sa Labason kay nagkatibulaag man to sila. At ang yang Bukana na yan sa panahon ng World War II, doon din tumatago yung mga nagtago yung mga Japanese kasi suok man guna naluok di ba? Di sila makitaan sa mga kano. Yung tatay ko marunong mag-history diyan sa Bukana. Sila yung nakaabot dati sa World War II. Nasabi nila kapag makakarinig sila ng eroplano ng Japan, tago na lang sila doon sa malalaking mga parang sa pinit. Kasi kapag nakikita talaga sila, babalikan talaga sila at mamasakir. Ngayon, bakit hindi ina-adapt ng Pilipino ang Archipelago of St. Lazarus? Wala tayong pagkalam eh. Kaya nga, nung dumating si Roy Lopez de Villalobos, siya yung nagngalan ng Philippines dahil inirepresenta niya ito kay King Philip of Spain, Bisikan. Kaya nga King Philip. So Philippines, dinagdagan na lang niya ng Pines. Kaya Philippines o Philippines. We Filipinos are only tracing the name which was given to us by Roy Lopez de Villalobos. Hindi tayo original na Pinoy ang nagngalan. Si Jose Rizal, tinawag ang ating bansa na Pearl of the Orient Seas. Kasi tayo yung perlas na silanganan eh. Kaya nga maraming mga dayuhan na antig sa atin. Gusto tayong sakupin. Pero nagkipaglaban tayo, kaya nga marami tayong hero, di ba? Sabi niya, kaya daw, bakit daw? Ito si Bulawan, no? Basahin natin itong komento ni Bulawan. Nganong gipatay man si Magellan ni Lapu-Lapu kung sin sila? Ayan, meron ng history, Battle of Bactan, magbasa tayo. When food and other provision were not sufficient in Limasawa, Magellan ordered his men to explore the nearby areas. They heard about flourishing island of Cebu. So gusto nilang puntahan. With the help of Colombo, Magellan and his men landed in Cebu in April 7, 1521. He befriended Raha Humabon, the native ruler, and had blood compact. When you talk about blood compact, yung gigilitan mo yung kamay mo at saka kamay ni Magellan at magganon kayo. O yan yung blood compact. Ibig sabihin po, kayo na po ay friends. I-accept po sa Facebook, friends na tayo. Friends na tayo ha. Ito. With him, Magellan ordered the celebration of another mass on April 14. He pursued Humabon and his wife and about 800 Cebuanos who converted to Christianity, which means Catholic. Meanwhile, at the nearby island of Bactan, two chieftains, Lapu-Lapu and Sula, were feuding.
Sula requested Magellan to help him to defeat his enemy. Kaya pala, gusto pala ni Sula na i-defeat niya sila Lapu-Lapu. Kaya nga, umaasa na lang siya sa tulong ni Magellan. Who earlier refused to recognize Spanish sovereignty. Kasi ayaw ni Magellan. Kaya nga, tamang nagiging hero si Lapu-Lapu dahil ayaw niya na magkaroon tayo ng sovereignty sa ibang bansa. Gusto atin Pilipinas na Pinoy tayo. Nakuha ninyo. Kaya nagkakaroon ng digmaan. Since si Magellan, nawawalan siya ng tiwala sa mga Cebuanos kasi akala niya ang Cebuanos hindi marunong makikipagdigma kaya iniwan na lang niya. To make the story short na yan, kaya hindi, na-defeat talaga sa nila Lapu-Lapu. Kaya nga, yung ibang kasamahan nila, napunta sa labason, yung iba, wala na. Alam ko yan, may Philippine history tayo, ha? Gipatay to ni Lapu-Lapu, si Magellan, kaya nga naman, wadagway to, taga-eg sili si Lapu-Lapu, Bulawan. Ha? Kaya tagsili na ba, kalami kayo sili, suka ba? Yawa man, manyaga ka sa may giarin mo dili, dalo man kay kagsili. Pagipatay na lang, ana siguro na yung Magellan kay Kabulawan, kay kuhan man niya. God bless you, bro. Salamat sa magandang pagpahayag patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, December 25. Salamat sa inyo. Sa Adres Amo Bishop Mormons, maayo kayo mangutana og Christmas song. Iyang mga anak gitudloan pa sa iyang inahan sa lyrics. Bishop sa Mormons. Dadi bispo ning Mormons. Ipita di katubag, unsay di katubag basag ita kasaysayan. Kanta Max Urban Rugaps nga magkasabot na sila. Yung kanta ni Kuan Max Urban na kay Pasko man karon atong nga kaloy-an kadtong nakasala atong pasayloon. Yabag ta ha. Nahigog magyod si Santa Claus sa tanang mga batang adunahan og kabus. Inig Pasko sunod-sunuron siya sa kabataan. Kay manghatag man si Santa Claus og pinaskuhan. Si Santa Claus nga tambok bungoton og buotan. Tanang mga bata apils bulawan girigaluhan niya bulawan. Ay nako. So anak siya bulawan ha. Magbasa tayo ng komento dito. Wala ni kabasa sa araling panlipunan si Bulawan. Ay kuan mo gon, mo ni akong giingon sa Bisaya ba. Sa pa eskwelahon mamayaba sa mapug santol. Di pa jud kasulod kay magtaksi pa tong daplit. Malit pa kay ngano man. Manguha pa maglawa-lawa atong kilid-kilid. Sa pag eskwela palis ba. Bahin sa kan Lapu-Lapu Yoy Villami ba. Ako si Johnny Lito Bulawan. Pag umangkon ko ni Elaine Goldwine. Kana siya mo yamong propita. Propitang mini ngaway tag-an. Sos Ginoo ko. Mas exact date pa man December 25 kasi panag-an ni Elaine Goldwine. Anyway, oras 23 minuto na makalipas sa alas 9 ng gabi, wala natin sapat na oras hanggang sa susunod muli ito yung lingkod. Brad Eugene Gapoy magsasabi po sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating programa. Magandang buhay kapuntos at good evening Brother Eugene sa YouTube channel si John Mark Samunti at Brother Delpin Rabago. Magandang gabi sir, konti ka-timing na po ko sa imong live si Magdaleno Pantigore. Salamat kay sa inyong mga 50 kabuk viewers na to nanood, 51 nakasabay na nanood, 13 sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, Lakbay Katoliko.
At mag-follow na rin sa atong Facebook para kuan. Nahigog magyod si Bulawang Ellen Goldwine. Tanang mga sulat ni Ellen Goldwhite yang gituuhan. Inigabot na tagantagan na palpak man si Ellen Goldwhite. Kay mini lagi siya nga propita. Si Ellen Goldwhite nga propitang mini wa na ilhi. Nga nagsugod sa Amerika, way klaro. Anyway, wala tayo sa oras hanggang sa susunod muli. Kasama na po ba ako? Sino ba yan? Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene Gapoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless! Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!